Yan mga sir, meron tayong isang unit dito na multi-cab. Ayan so magpapalit tayo ng transmission oil mga sir, no, yung gear oil. Ayan, so tuturo natin yung kanyang filler cap mga sir. Ayan, sa silong. So dito yung filler cap nya mga sir, no. Ito box type yung kanyang nut. Pwede tayong gumamit ng allen mga sir, no, pero meron tayong customize dyan na pangkalas mga sir. So doon naman sa kabila, andun naman yung kanyang drain plug. So punta tayo sa kabila. Yan, so ilayin natin to ating pangmalakasan. Yan tayo sa kabila. So dito po mga sir yung kanyang drain plug dito. So ayan, dito sa silong. So same lang din sila ng nut. So allen din, pwede kayong gumamit, o kaya yung wrench nyo mga sir, no, pwede nyo gamitin yon. Pero sa amin meron tayong customized na pang baklas dyan mga sir, no. Gumamit tayo ng pinagrind natin yung binili nating allen, tapos pinabacktype natin, hindi natin nagagamit. And so umpisahan na natin mga sir, no. Unahin natin yung kanyang filler cap mga sir, doon sa kabila yung kanyang pagkakarga natin ng oil. Doon natin unahin para ma-sure natin na makakarga natin siya, and isunod na natin to. Ayan, so punta tayo doon mga sir, no. Balik ulit tayo doon sa ating piesto. So tara. So ayan mga sir, no, nandito na tayo sa ating filler cap mga sir, no, kung saan natin ilalagay yung oil mga sir pag naka drain na tayo. So iba yung transmission oil mga sir, no, iba rin yung engine oil. So doon yung engine oil mga sir, no, yung may nag-iisang nut dyan sa dulo. Pag multicab po, andyan po, makikita nyo po dyan sa dulo ng crankcase nya mga sir. Nandito lang po yung kanyang drain plug mga sir, no. Iba rin dito, iba rin dun sa kanyang differential mga sir, no, andyan. So papalit din tayo dyan mga sir, no. Kasi-change oil lang din tong unit na to. So ito yung gagamitin natin na pang baklas mga sir, no. Nasa inyo na yan kung paano yung diskarte nyo mga sir, no, kung saan kayo makakapersa. So ang gagawin kong diskarte dito mga sir, no, ay sasalpak natin ito, then bubuksan natin yung takip doon mga sir, no. Dito sa kanyang transmission may takip dyan sa taas, papasok tayo, then tatapakan natin pababa mga sir, no, para lumuwag. So pag nalilito kayo kung paano yung paigpit mga sir, bale pag ganito nyo lang yung kamay nyo mga sir, no. Pag pinahit nyo pa ganito pa right, ibig sabihin mga sir, humihigpit yung gagawin nyo. So pag pinaluwag nyo naman pa left mga sir, ibig sabihin nagpapaluwag kayo. So ganyan lang gawin nyo mga sir, no, para hindi kayo malito. I-demo nyo na lang sa sarili nyo mga sir, no. So kalasin na natin to mga sir, no, baka kalasin pa ng iba. So yan mga sir, no, natanggal na natin yung kanyang filler cap mga sir, no. So lipat naman tayo sa kabila para makalas na rin natin dun, para ma-drain na rin natin yung kanyang oil dito sa kanyang transmission mga sir, no. So tara. So ayan mga sir, no, nandito na tayo sa ating pag-drain plug nya mga sir, no, dito sa transmission. So naghanda na rin tayo ng kargahan mga sir, no, ng kanyang oil. Then nag-jack na rin tayo doon para dito lahat yung tulo ng oil nya mga sir, no, para dire-diretso. So dito yung ating tatanggalin mga sir, no. Same lang din sila ng tools nang gagamitin tong kinustomize natin. So baklasin na natin mga sir, no, para makapag drain na tayo ng oil ng transmission mga sir. So tara.
So ayan mga sir, no, natanggal na natin yung kanyang oil ng transmission mga sir. Ayan, no, napakadumi mga sir. Ayan, kaya wag niyong kakalimutan 'to mga sir, 'no, tong pagkuhan ng transmission para maganda pa rin yung shifting ng iyong transmission mga sir, 'no. Tong manual transmission po ito, tong inaayos natin, tong papalitan natin ng oil. Ayan, 'no, napakarumi mga sir. Ayan, oh. Oh, ayan mga sir, 'no, mga siguro ilang taon na rin siguro 'to na hindi nagpapalit mga sir ng transmission oil. Ayan, 'no, meron na siyang chocolate mga sir, 'no. Ayan. So hintayin na natin matapos yung kanyang pagtulo mga sir, no, ng transmission oil para maripilan na natin ng bagong transmission oil. So tara. So ayan mga sir, no, habang nagpapatulo tayo doon ng transmission oil mga sir, so ito yung kanyang nut mga sir, no. Ayan, no, yung kanyang pagdrainan mga sir, no. So napakadumi. So magnetic yan mga sir, no. Diyan didikit yung mga dumi na galing sa transmission natin mga sir, no. So ayan yung mga nagpunasan. So ito pala yung binili ng may-ari mga sir, no, na oil na gagamitin natin dyan. So ito yung kanyang binili. So ayan mga sir, so dalawa muna yung pinabili natin para dito sa kanyang transmission mga sir, no, para kung kulang madibili tayo. So ayan mga sir, no, para mas madali naman yung dalawa na lang kesa naman yung damihan natin agad tapos sobra na pala yung dalawa mga sir, no. So kaya dalawa muna pinabili natin para in case lang na kulang, madali lang magpabili mga sir, no. So ayan yung ginamit niya. So para di kayo magkamali mga sir, no, sa gagamitin yung oil, pwede nyong i-search yung unit nyo kung ano yung tugma na oil na pwedeng gamitin dyan. So ito mga sir, so ito lang yung binigay ng ating client mga sir, no, sa kanyang sasakyan. So itong sasakyan na to mga sir, no, tinap overhaul na natin dati to mga sir, no. Bumalik lang siya sa atin para magpalit ng mga oil mga sir, no. So ayan yung pyesa niya ito nung tinap overhaul natin. So ayan, so issue niya to dati mga sir, overheat problem, tapos mausok yung tambotso niya. So nagpalit rin tayo pala dito ng valve spring mga sir, valve spring, yung oil seal niya mga sir, no, ng kanyang valve. So pinalitan din natin yun mga sir, no, para mawala yung kanyang usok doon sa tambotso mga sir. So ngayon napaka quality, napakaganda na ng unit niya. So hindi na rin nag-overheat mga sir, no. Itong unit na to mga sir, marami nang humawak dito na mekaniko dahil nga nabaha ito mga sir, no. So marami akong inayos dito na sakit niya to mga sir. So ang dami ng pinalitan dito, pinalitan na fuel pump, tapos karburador, pinalitan na lahat, bago lahat yung nakasalpak dyan mga sir, no. Pero ganun pa rin, hindi pa rin nagbago yung hatak niya. So ang ginawa ko lang na procedure dito mga sir, no, so palit lang tayo ng spark plug na isa mga sir, dahil pundido yung isang spark plug nito. Then binalik ko yung stock na carb nito mga sir, no, dahil yung binili na lang carb nito napakalaki mga sir, no, hindi tugma doon sa engine niya. So binalik natin yung kanyang karburador mga sir, no. So ngayon maganda rin hatak niya. Ang dating issue niya to mga sir, no, yung pag unang apak mo, parang yung nalulunod siya mga sir, no, yung parang wala yung power niya sa unang hatak. So ito yung gagamitin natin mga sir, no, na oil. So update ko kayo mamaya mga sir, no, pag magkakarga na tayo ng kanyang transmission oil mga sir. So tara. So yan mga sir, no, maglalagay na tayo ng oil ng transmission mga sir, no. Yan, dito na natin papadaanin yung oil mga sir, no. So kayo na lang bahala magdiskarte kung paano gagawin nyo mga sir, no. So andun yung kanyang filler cap mga sir, no. So dun sa transmission, so siguraduhin nyo lang na yung kanyang drain oil mga sir, nahigpitan nyo na ng mabuti para pag magsasalpak tayo wala nang tutulo dun. So umpisahan na natin mga sir, no, baka umpisahan pa ng iba.
So ayan mga sir no, nandito na tayo sa baba mga sir no, kung nasan yung feeder cap nya. So dito tayo nagkarga ng transmission oil mga sir no. So pag okay na yung oil natin mga sir, mapapansin nyo tutulo mga sir no. So nandito na siya sa level ng kanyang transmission oil mga sir no. So pwede na natin kalasin to, tanggalin na natin tong ating ginawa dito mga sir no. Ayan, so para may lagay na natin yung kanyang nut mga sir no. So tatakpan na natin. So tatlo yung nilagay natin mga sir no, tatlo na oil mga sir no, para dito sa ating transmission. So tatakpan lang natin. So kamayin muna natin mga sir no, bago tayo magpahigpit ng gamit ang ating tools mga sir no, na makapangyarihan. Ayan, so ganyan lang kasimple mga sir no. Mano-mano muna natin para hindi ma-loose thread mga sir no. Ayan, dapat nakakamay muna natin bago natin to pahigpitin mga sir no. So yun lang kasimple. So higpitan muna natin to mga sir no. So yan mga sir no, so tapos na tayo magpalit ng transmission oil mga sir no. So naipakita ko na sa inyo kung paano yung proseso mga sir no. So dito tayo nagkarga ng oil mga sir no, yan yung ginamit natin na kargaan. So ganun lang kasimple mga sir no. So pwede nyo nang i-DIY yung sa inyo para makatipid kayo sa labor mga sir no. So ayan, so make sure nyo lang mga sir na napahigpitan nyo ng mabuti. So hindi naman yung ganong higpit mga sir no, yung katamtaman lang kung paano yung higpit na pinagkalas nyo. So ganun lang din yung higpit na gagawin nyo mga sir no, para maiwasan natin yung lost thread. So yan yung kanyang oil mga sir no. So okay na, maraming salamat. Bye!